Hello and welcome muli sa aking kusina. Gagawa tayo ngayon ng roasted rolled pork belly. And this time, nasa location tayo and hindi ako magluluto. Ang aking chef na pamangkin na si Bugi. And here are the following ingredients. Cracked black peppers, lemongrass, onions, garlic, vinegar, and fish sauce. And of course, ang ating whole belly. So, ang lahat ng ingredients and exact measurements, makikita nyo ang link sa description box. Paki-check na lang. Okay, ang ating first step, tatanggalin natin yung buto. So, you can see, may tatlo siyang rib dyan. So, kailangan natin siyang tanggalin. May incision dito. Saka dito. Sundan lang yung buto mismo. So, yan. So, kailangan talaga siya tanggalin? Yes, kailangan. Dahil para ma-roll siya. So, we have to make sure na yung knife mo, as much as possible, dapat yung matalim na matalim. Para matali siyang matanggal. So, hindi naman siya kailangan na tanggal yung lahat ng laman. Kasi, pwede mo naman gamitin tong ribs sa any dish pa na pwede mo pagamitin. Like, baby back ribs, pwede. So, pwede tanggalin. So, straight lang. So, ilan ang minimum weight na pwedeng gawin yan sa ang minimum weight actually is kahit 2 kilos kaya. Okay. Pero right now, ang gamitin natin is 3 kilos para mas maganda. Mas madaling tanggalin. Kasi the more mas maliit siya, the more mas mahirap tanggalin yung buto. And the more mas mahirap din siyang i-roll. Okay. So, yan. So, yan. Okay, yan. Natanggal na. Is, kakat natin siya banda sa gitna. Yan, turn natin yan. Banda dito. As much as possible, kung kaya natin na as close dun sa fat, dun. Pero di naman technically kailangan close dun. Kahit halfway, okay lang. Then we have to cut it ng gitna up to here. Dapat meron siyang at least 1/8 na size or what's that? 1/16 nung length mismo ng pork belly. So, yan, start. So, kung natin itong madaliin, take your time. Delikado. Baka mahiwa mo yung sarili. Yan. Diretso lang, dahan-dahan. So, anong purpose niyan? Kasi purpose nito, kasi una, so pag niroll natin siya, kasi pag ganito, as you can see, kung niroll natin siya, masyado siyang bulky. Masyado siyang makapal. Eh, lalagyan pa natin siya ng laman sa loob. So, mas mahirap siyang i-roll. Tsaka yung seasoning kasi natin, lalagyan natin siya mismo dito rin. Nilagyan natin siya dito, Mas maganda kung mas mahaba yung roll mo. Okay. Para bawat section or bawat part nung belly may flavor, may lasa. So yan, tingnan lang tayo. Diretso lang. Dapat tingnan, silip-silipin nyo rin kasi baka lumagpas kayo. So yan. Kasi pag lumagpas tayo, putol. Mas mahirap yun. So yan. So, dapat din siya kahaba. At least twice nung full length nung belly kanina. Hindi natin kaya. Next step natin is lalagyan natin yung pepper sa itanglad. So, may tataka bakit walang salt. Kasi wala tayong salt kasi meron tayong fish sauce. Pero lagyan natin siya dito ng salt. Sobrang alat na siya. Tatanong ko pa lang kung bakit walang salt. Okay. So, yan. So, lagi lang kayo. Tap nyo lang. Kasi para kayo nagmamasahe. Kaya sabi nga nila, di ba, make love to the meat. Ayan. Massage mo lang. Take your time. Make sure na papasok mismo yung pepper dun sa meat. So, yeah.
Next is yung tanlad. Pwede mo nilagay lahat if you want. Pero para sa akin, no, mas gusto ko kahit mga 3 lang. If it an odd number. Kasi matapang ano? Masyado siya matapang. Kasi ito rin, yung the rest, pwede natin ilagay dun sa boiling stock na mismo. So yun. So this is yung rolled part na. So the rolled part, dapat, parang nag-wrap ng sushi. Dapat as tight as possible. Yan. So diretso lang. Kung madiliin, take your time. Diretso lang. Diretso lang. Yan. Ay, yung pala yun. Yan. 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 As tight as possible. As in, tanglad lang talaga. Yun. Yan. So yung tanglad kaya tinilagay sa loob para yung lasa mismo ng tanglad wala lang doon sa labas. Pati sa loob na rin. So, easily makakahanap ko naman ito. So, ang technique dyan is don't tie it ng ito lang. Yung single lang. As much as possible, tie mo siya ng doble. So, take the measurement na ganun. Lagpas mo, syempre. Then, times 2. Yan. Roughly ganyan. So more or less mga, ano to, 30 inches, mga 30-40 inches. Yan. So, simulan natin sa ilalim. Yan. Make sure na nasa ilalim siya. Para mas madali. Itali mo siya ganyan. 1, 2, 3. Para isang talian na lang. So, yan. As tight as possible. Wag masyadong tight or huwag masyadong malakas ang press paghila dahil pwede siya maputol. So, pagkatali nyo ganyan, tali nyo ulit. Thrust nyo pa siya ng mga 2 beses pang ikot. So, tali ganyan. Then, cross. Cross. Rotate ng rotate. Paikot-ikot. Yes. Tapos, final, tali siya ganun sa ilalim ng ano, ng meat mismo. Pasok dito sa loop. Ganun. Tapos tali siya ulit. Yan. So, itong mga natiran to, kahit huwag mo na tanggalin, it's okay. Kasi, walang sobrang haba, syempre. Pero kahit huwag mo na tanggalin to, it's okay. Kasi, pwede mo siyang use pang tanggal after makakuluan. Ganyan. As a handle. As a handle na siya. So, kung medyo alangan ka pa, tali mo ulit. So, continuous lang yan. Ito yung dapat itsura niya after may thrust. That's yung to. Next step natin, papakuluan natin siya. So, huwag ka na kaldero o kawali kung saan ka mas komportable or anong meron sa'yo. Then, of course, lagyan natin yung pork. See, lagyan natin yung at least 2 cups of vinegar. Ay, then, patis or fish sauce. Or garlic. Garlic. Akala ko kanina ipapalaman yung garlic. At saka yung sibuyas. Then, onions. Tapos, yung natilang tanglad. Tama na ba dyan? Yan, para both sides. So, lalagyan ng Ng tubig. water. So, yan. Tapos, lalagyan natin siya ng tubig. Hindi siya kailangan yung submerge na. So, just ma-steam lang siya habang niluluto na siya. Ayan. So, yan. So, walang exact measurement. Oh, no exact measurement. Basta kasi, Makalubog lang. hindi naman kailangan lubog. Just half of it. Half or 3/4 nun. Ay, 1/4 nun, nakalabas pa. Para yung steam, pag ganun siya, pasok. Ay, Okay. last natin dun, kung may natira ka pa ng pepper, pwede pa yun. So, as much as possible, lahat ng ginabas mong gamit mo, lahat ng pinili mo, gamitin mo na lahat. So, yeah. So, iaano na natin to. Isasalang natin to on a low heat Low heat for at least 2 to 3 hours para yung meat niya sa loob is luto. Okay, now it's been an hour since nilagay natin siya, no? So, yeah. Ang itsura niya. Right now, kailangan natin siyang baliktarin para yung both sides niya maluto. So, tahan-tahan. Slowly.
Ito natin. So ganyan maging itsura na delicate. Tapos hayaan lang natin siya mag-simmer pa for 1 hour pa. Okay. Now it's been 2.5 hours. So yan. Gagawin natin, tatanggalin natin siya ngayon. So tanggalin natin siya dahan-dahan slowly. Yan, kasi masyado siyang malambot. Sobrang lambot niya, pwede mong masira mismo yung ayan. Ayan. Tapos sit natin siya or at least dry natin siya at least. Actually, the longer na isit natin siya para mag-dry out, much better. Pero normally, 1 to 2 hours ulit bago natin siya isa. It's been 1 hour na. So now, sala na natin siya sa 180 degrees. Pero bago natin salan, dapat make sure na tuyong-tuyo yung skin. So with that, gagawin na natin ng damp cloth. Make sure na tuyong-tuyo yung skin kasi yun yung crucial na maluto para maging crispy. So bago natin siya isalan, dapat lagyan ng olive oil. Or kung walang olive oil, kahit regular oil lang okay na. So lalagyan mo siya dyan. So papahiran. Yes. So kahit with hands lang, okay lang. Para lang meron pa rin siyang oil na Moisture. Para meron pa rin siyang ikot. So, magpipreheat na tayo ng oven Yes, sa preheat na ng oven sa 180. 180 degrees. So now 180 degrees na yung oven natin. Papasok na natin siya for at least 1 hour. Ayan. So, yan na siya after 1 hour at 180 degrees. So now, i-crank up natin yung temperature to 240 degrees para maging crispy siya. Tapos along the way, habang nandun siya sa temperature, isa sides natin, i-turn natin siya pag ganito. Ito na magiging use na to. So, i-turn mo siya pag ganun. Para yung sides, magiging crispy pa rin siya. Kasi, as sa oven natin ngayon, is yung heat niya nandito lang sa taas. So, ang gagawin natin, i-fry natin siya sa fat na mismo. Ang additional fat, same fat na ng pork. Para mas crispy siya. So, as you can see, diba, hindi pa crispy yung sides. So, wala nga natin i-turn. And that's for 30 minutes at 240 degrees. So, ito na. After 30 minutes at 240 degrees, ito na yung finished product. So, pagkatanggal mo sa oven, yan mo lang muna siya mag-sit at around mga 10 minutes para at least maging crispy pa siya. Para pag narinig mo to, yan yung tunog na yan. Crispy na talaga siya. So, pass mo yun. Wow. So, ang lutong. Yo! At lutong-luto na yung loob. Yes. See? Patience is a virtue. Patience is a virtue. Tulad sila lahat. Yummy. Hintay lang. So, eto na ang ating roasted rolled pork belly. Best served with gravy. So, sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Hanggang sa susunod kong video, magkita-kita ulit tayo. Salamat! Bye! So, ayan ang aking mga audience waiting. Hi, Chef Boogie!